Kapag pinag-usapan ang lasa ng alat, syempre hindi mawawala sa listahan ng mga paborito nating pagkain ang itlog na maalat. Bago pa man maging trending nito mga nakarang taon lang ang iba't ibang pagkain may salted egg flavors, regular na bahagi na ng hapagkain ng Pinoy ang itlog na maalat. At dito sa Victoria, Laguna, nagkaroon tayo ng pagkakataong bumisita sa pagawaan ng isa sa mga sikat na brands ng itlog na maalat, ang Mr. Duck ng tindahan ng itlog ni Kuya. Ang tindahan ng itlog ni Kuya ay nag-umpisa noong 2006. Pero nasa pag-iitikan na kami, 1984 pa. Kaya lang siya nag-umpisa ng 2006 kasi hindi ako makakita na magandang itlog na maalat sa market. Kaya nag-decide na ako na magproseso na rin kami ng sarili namin. At yun nga, ipinanganak na ang tindahan na itlog ni Kuya. Ito galing sa farm, so sinosort na nila ngayon kung alin yung mga pwedeng itubog. Kasi dito pa lang may quality control na kami. Tinatanggal na namin yung mga crack bago nila itubog ngayon dito sa maalat. Bakit? Para pagka kasi merong crack at itinubog mo, doon nag-uumpisa yung mga bulok. Ito ay pinagsamang putik at asin. Tapos ilalagay nila dito sa drum, nilalagyan nila ng putik, ang tawag doon curing, magtatagal dito sa drum na to ng 15 days. Ito yung first stage. Ang tao, ang hinahanap nila sa itlog na maalat, yun daw malangis. Kaso kasi, pag masyadong malangis ang isang itlog na maalat, masyado nang maalat yon. Nakilala ang Mr. Duck sa hindi siya ganon kaalat. Dati kasi kinalakihan natin ng itlog na maalat, literal na maalat, diba? Kung mapapansin nyo, ang mga tao ngayon, kahit dito sa Pilipinas, although medyo delayed na nga na, nagiging health conscious tayo. So ngayon, dahil nga dun sa ginawa naming improvement ng salted eggs namin, pwede kahit bata kumain ng itlog na maalat. Ang duck is mas mababa ang cholesterol niya kesa sa mga chicken, sa mga quail. So after 15 days ng curing natin doon, eto na yung second stage natin. Eto na yung tinatawag ng washing. Huhugasan na natin lahat yan para matanggal yung putik prior sa talagang washing natin. So after nung ating pre-washing na yon, eto na ngayon yung tinatawag nating third stage na isa-isa nang hinuhugasan yung itlog. Kung mapapansin nyo, napakalinis ng finished product natin. Nililinis nila isa-isa para pagluto natin, talagang sobrang linis na talaga ng shell ng itlog. Eto na ngayon yung susunod nating stage. Ang tawag dito ay candling. Dito, pinapakita namin na hinihiwalay na namin yung pangit na quality at saka dun sa good quality. Kaya in that way, makikita nyo talaga na lahat ng produkto na itlog ni Kuya, na salted eggs, talagang may quality control. Pagkatapos natin doon sa candling, dito na tayo ngayon sa cooking stage. Ilalagay na ng aking tao dito sa mga tray. Dito sa tray na to, inilalagay para ilalagay na sa steamer. Pagkatapos ng steaming, susunod na doon, papalamigin na natin yung mga itlog. Papalamigin yon siguro mga 1 oras bago ang susunod doon is yung sorting na. Isosort kasi sa amin, sa itlog ni Kuya, may sorting kami ng itlog, may sizes kami. Binibenta namin siya ng medium, large at saka XL. Pagkatapos ng sorting, branding na. Kung mapapansin nyo, yung itlog na maalat natin, may sticker. Modesty aside, dinadala na itong aming produkto, may mga consolidators ako. Dinala na to sa San Francisco, dinadala to sa Hawaii, sa Dubai, nadadala na to. Yung mga buyers namin, dinadala siya sa Canada, na ilalabas nila kasi nga branded siya. Kung titignan, mukhang napakasimple ng proseso. Pero ang resulta ng mga ginagawa nila dito sa tindahan ng itlog ni Kuya, nakakapaghatid ng saya sa panlasa. Kaya maski ako, naiengganyo magluto ng mga putahing ibinibida ang lokal na produktong ito. Isang food experience na masasabi kong Pinoy na Pinoy talaga.